Hi, good morning. Welcome to Take 15. Ang ating topic po ngayon ay yung Luke 5. Before tayo mag-start, tayo ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. Na patuloy kayong kumikilos, Panginoon, para magbigay ng mensahe, Panginoon. Lord God, ikaw ang patuloy na magpapala. Give us a wisdom and knowledge, Panginoon, discerning, Panginoon, and Lord, i-bless niyo po yung word na pag-uusapan namin, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Sa iyong papuri pagsamba, Panginoon Jesus, mighty name, Lord God. Amen. Sabi po rito, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa sa Genesaret, nag-uunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa tabi ng lawa. Wala sa mga bangka ang mga mangingisda, kundi nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ito ng kaunti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang mahuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi niyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kahit halos mapunit ang kanilang mga lambat, kinawayan nila ang kanilang mga kasama nasa kabilang bangka upang magpatulong lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka upang pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag ka nang matakot, mula ngayon mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong hulihin. Nang itabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Pinagaling ni Jesus ang isang kitongin. Nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya ng isang lalaking kitongin. Nagpatira pa ito at nakiusap, Panginoon, kung nais po ninyo ako'y yung mapagaling at magagawang malinis. Hinawakan niya siya ni Jesus at sinabi, nais kong gumaling ka at luminis. Pero noon di nawala ang kanyang ketong. Pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri. Patapos mag-alay ka ng handog ayon sa iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na ikaw ngay magaling na. Ngunit lalo pat kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Ngunit si Jesus naman ay pupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Pinagaling ang isang paralitiko. Minsan habang si Jesus ay nagtuturo sa mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo sa di kalayuan, sila ay galing sa lahat ng bayan ng Galilea at Judea sa Jerusalem. Sa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya ay magpagaling ng may mga sakit. Dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Wala silang madadaanan dahil sa dami ng tao, kaya't umakyat sila sa bubungan. Pinakbak niya ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan, pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Pagkarinig nito, nag-usap-usap ang mga tagapagturo, kautusan at mga Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang nagpapatawad ng mga kasalanan? Palibhasa ay alam ni Jesus ang kanilang
pag-uusap, sinabi niya sa kanila, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba mas madaling sabihin? Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan at tumayo ka at lumakad. Ngunit upang malaman niyo na ang mga anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Agad namang tumayo ang lalaki at sa harap ng lahat ng binuhat niya ang kanyang higaan nang umuwing nagpupuri sa Diyos. Nagilalas ang mga naroon at nagpuri sila sa Diyos. Sila'y namangha at nagsabi, kahanga-hanga ang mga bagay na nasaksihan natin ngayon. 27. Pagkatapos nito'y lumabas si Jesus at nakita niya si Levi sa isang paniningil ng buwis na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod at naglilingkod kay Jesus. Si Jesus ay nandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasali sila roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao, kaya't nagbubulungan ang Pariseo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kayo makain at umiinom sa kasalo ng mga maningil ng buwis at mga makasalanan? Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, hindi ang mga makasalanan upang sila magsisi. May ilan namang nagsabi kay Jesus ng ganito, ang mga alagad ni Juan ay malimit, mag-ayuno at manalangin, gayon din ang mga alagad ng mga Pariseo. Bakit ang mga alagad ay patuloy sa pagkain at pag-inom? Sumagot si Jesus, dapat ba mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalanan habang kasama pa nila ang aking ikinsal? Darating ang araw na kukunin na ang ikakasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang sumisira sa bagong damit upang itagpi sa luma. Pag ganon ang ginawa, masayang ang bagong damit at ang tagping mula rito ay hindi naman babagay sa damit na luma. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganon ang ginawa, puputukin ang bagong alak ang lumang sisidlan. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Wala ring magkakagustong uminom sa bagong alak kapag nakainom ng lumang alak, sapagkat sasabihin niya na mas masarap ang lumang alak. Amen. Ang salita ng Diyos. Dito sa Luke 5 makikita natin yung kung paano kumilos ang Diyos. Dito isa sa nakita ko is yung obedience nila Simon Peter na nagkaroon ng unexpected blessing, 'di ba? Sa pagsunod nila dahil sa power ng sa sinabi sa instruction ng Lord na ni Jesus na ilagay, kahit na yung era na yun is na sila, nangisda na sila maghapon, mga veterano itong mangingisda. Alam nilang wala talagang huli, walang isda, pero nung nagsalita si Jesus, di ba, na kinuman niya yung mga tao, sina Simon, para ihulog yung lambat, tapos yun dumami yung nakahuli sila ng napakaraming isda. Dito pinapakita dito yung kapangyarihan ng Panginoon through the word of God at yung power of obedience na sa pagsunod natin sa Panginoon, sa boses ng Panginoon, sa instruction ng Panginoon, na lagi tayo nandun, lagi na may kalakip na mapagpapalat lagi yung ginagawa natin doon. And minsan kahit na hindi mo naintindihan yung sitwasyon, sa simpleng pagsunod natin sa Panginoon, nagbubukas ng papaala, nagkakaroon ng breakthrough,
yung lesson learned doon, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon kahit na sabi natin walang resulta, dahil doon kadalasan mahimala. Minsan kahit na sabi mo, ba't ko gagawin to, ba't ganun, pupunta ako dito, parang wala, parang negative. Pero sa pagka narinig mo yung boses ng Panginoon na pinapupunta ka o may pinapagawa sa'yo, sundin mo lang kasi nandun yung pagpapala ng Panginoon. Tapos pangalawa, si Jesus, lumatawag siya ng tao na kahit hindi perfect yung tao. Hindi tayo tinatawag ng Panginoon dahil perfect tayo. Tinawag tayo dahil tayo, kailangan tayo ng kailangan natin ng Panginoon. And dito sa pagpili niya kay na Peter, 'di ba? Pinapakita dito na kahit na unworthy yung pinili pa rin sila upang maging, sabi nga dati sila mangingisda ng isda, pero ngayon sila na yung mangingisda, sila na yung taong mangingisda na tao na ang hinuhuli nila, diba? Yun yung doon. And dito pinapakita rin dito na hindi mo kailangang maging perfect sa mata ng Panginoon para gamitin ka ng Diyos, diba? Dahil wala namang perfectong nakakasagot talaga sa Panginoon. Bali tayo, habang lumalapit at sumusunod tayo sa Panginoon, the more na sumusunod tayo, doon tayo nakikilala natin ang Panginoon at doon patuloy tayong nalilinis. Tapos pangatlo naman, Jesus cares about both physical and spiritual healing. Ibig sabihin, hindi lang concern si Lord sa spirit natin o sa soul natin, kundi sa din natin, sa physical din natin. Ibig sabihin, kailangan natin na yung body, soul, spirit natin magkaroon ng breakthrough, magkaroon ng healing. Dapat yung body, soul, spirit natin magkaroon ng transformation talaga sa Panginoon talaga. Yun. And okay, yun, katulad ng yung hindi lang dapat physically ang nalilinis, kundi pati spiritual yung nalilinis, lalo yung puso't isipan natin na magkaroon ng kalinisan sa harapan ng Panginoon. And mangyayari lang yun once na nakakonect tayo sa Panginoon. Nandun yung puso natin na magkaroon talaga ng totally repentance, totally surrender, and totally obedient sa Panginoon. And doon mabibirth yung righteousness natin, godly righteousness natin sa Panginoon. Dahil habang sumusunod tayo sa Panginoon, doon the more na mas nauunawaan natin yung nature ng Lord sa atin, nature ng Lord, at doon tayo makasunod sa Panginoon. Yun lamang po. And maraming salamat po sa pakikinig. Tayo na po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa salita mong ito na itinuturo mo po sa amin, na patuloy kaming sumunod sa iyong salita, patuloy kaming maglingkod sa inyo, Panginoon, and unawain namin ang iyong salita para kami, Panginoon, ay patuloy na makasunod sa inyo. Inaanyahan namin ang banal na Espiritu na patuloy na i-guide kami sa lahat ng oras, Panginoon. Panginoon, salamat po sa lahat ng pagpapala mo, Panginoon, sa iyong papuri at pagsama, Panginoon Jesus. Pagdinay, Lord God. Amen and amen and amen. Thank you po.